sa video, let us talk about Gaan Puhunan na loan up pala siya. So, according to my viewer, no, so shout out po kay Danica Fermano. Sino nakatry ng Gaan Puhunan? Grabe, kalahati ang bawas. So, 1K approved, pumasok 580 lang. So, nung na-mention niya to, actually guys, na-notice ko na siya. Recently po, na-notice ko talaga siya. So, ito yung ads niya na nakita ko. So, wala naman siya specific na pangalan na loan up dito. So, kinlik ko yung install now at nakita ko, nag-Gaan Puhunan pala siya. From that moment na nakita ko siya, so napakakunti pa lang ng reviews niya. And hindi ko naman kasi ina-anticipate talaga na loan up siya. Actually guys, kung makikita niyo po talaga yan sa description, hindi siya loan up talaga. So tracker po siya. Whereas, nakita naman natin sa ads, no, nakalagay nga dito, no, get loan in 3 minutes, may pa-loan amount at loan terms. Wala na nga, balik tayo sa nag-comment, no. So sabi ko naman sa kanya, kung auto-disburse ba siya, yung talagang papasok na lang agad sa ating GCash kapag nag-apply tayo. Kasi ang daming loan up na ganyan, di ba? Sabi niya dito, yes po, auto-disburse daw siya. Nagulat na lang daw siya, 520 lang daw ang pumasok. I think 580 to kasi 580 po yung sinabi niya kanina, di ba? And then nga po, ang fees nga po na babayaran is 420. So 580 plus 420 is equals to 1,000 pesos. So yung na-approve sa kanya is 1,000 pesos. So ito na nga, it's my turn to try naman po, no, at para to share it with you guys kung ano nga bang meron dito sa bagong loan up na ito na mukha nga siyang hindi loan up. At ako mismo guys, sinubukan ko po siya at malalaman po natin lahat na kailangan yung malaman dito. Pero bago ako magpatuloy, disclaimer lang po muna, no, this video is not sponsored and I'm not a loan and financial expert. So, gusto ko lang po siya i-share sa inyo. Hindi para mangutang kayo dito, kundi para mabilhin ko ng tamang expectation. Well, sabi niya dito sa Google Play Store, under daw po siya kay Pointon Indian Private Limited. So, guys, sabi ko nga sa inyo, kung titingnan niyo yung description niya, tracker po siya ng daily spending natin. So, hindi ko po ito makikita sa SEC website. So, loan up po ito, dapat makita kasi sa SEC website under sa list of recorded online lending platform. Pero, unfortunately, hindi niya declaration dito na loan up siya. Pero, loan up pala talaga siya. Kasi guys, in-install ko po siya. Then guys, pag open ko ng app, ito yung bumubungad. So, kung makikita niyo po dito, aakalain mo bang loan up siya? May total expenditure na nakalagay. Pero guys, kahit anong i-click mo dito sa baba na button or kahit yung plus na yan, ito yung lalabas. We need to enter our mobile phone number. And after nyan, click natin yung get para masandan tayo ng verification code. And then enter lang po natin yan kapag na-receive po natin. And then after that, dito po sa pinaka-dashboard po ni Gaan Puhunan, as you can see, loan up na siya. Kasi po, nagpapautang daw po siya up to 100,000 pesos ang taas, ha? So anyways guys, everybody is subject for evaluation naman po. Ito hindi guaranteed. So ito na nga, sinubukan ko na agad-agad. Wala nang patong-pik-tumpik na. Click na natin tong withdraw now. And then, ang una po natin ipoprovide dito na information is the withdrawal method na. So either e-wallet or bank account daw. Pero ang pinili ko po dito is yung aking e-wallet and preferably si GCash lang po. Di ba dito pa lang napapaisip ka, unang loan application process is withdrawal account agad. Parang auto-disbursement talaga siya, ano? Well anyways, after ko po na-fill upan tong portion na ito, baba lang tayo at dito guys, we need to fill up the emergency contact person po ito at 3 po yung kailangan nila dito. At ito po is pwede siyang manually fill up, pwede rin po siyang mag-direct sa ating phone book list. So, we need to provide this one para makapag-proceed tayo sa next application. And then next po nito is the ID verification na po. And ito po yung mga IDs po na kinakailangan po nila. So, preferably po, government IDs po ito. So, pipili lang po tayo ng isa dyan. And kapag nakapili po tayo, pipicturean po natin yan front and back. And then after po natin mapicturean, dito po sa baba is the selfie verification or the selfie photo po. Magsi-selfie lang po tayo dyan. And then after po na ito is the personal information including our full name, gender, birthday, ID number, education. So, ito guys is mag-auto-fill up po dito yung ating full name, ID number kasi nga po, na-capture nila yun sa ID natin kanina. So, dito sa baba guys is the work information naman po. And then, under ng profession, so ito po yung mga tinatanggap nila. So, kahit tayo ay unemployed student, housewife, no work. So, ang pinili ko lang po dito is si unemployed na kahit unemployed naman po yung ating i-provide kailan para natin fill upan si industry, si work time, si reason for loans, si monthly salary, and etc. Formality lang talaga na kailangan natin yung provide dito kasi hindi natin po kailangan mag-upload po ng income proof or income document. So, next guys, after neto, submitted successfully na daw po siya. So, yun na yun. Yun na agad-agad yun. And then, antay lang natin yung segundo lang na naka-countdown dito sa baba. And then, nakalagay po dito na under evaluation na po for 1 minute or 60 seconds. So, antayin lang po natin yan. Huwag nyo i-click yung refresh kasi mag-uulit kayo ng countdown dyan. So, antayin lang natin na matapos. And then, after po niya, nakita ko dito na loan amount daw is 0. Pero dito sa baba, may nakalagay po na ito at yung na-approve sa akin, 1,000 pesos, repayment in 7 days. So, ito lang ang pinaka-details niya. So, nagulat naman ako na kahit hindi ko i-click tong withdrawal, kasi kinukulikot ko talaga siya. So, kinlik ko yung withdrawal kasi para malaman ko nga kung ano yung loan details niya, yung magkano na yung matatanggap ko, yung repayment plan ko. So,
eto na nga. Nung kilik ko itong withdrawal, nakalagay po, pre-credit has expired. Nakalagay po dito, the quota of the product has been used up. So, I can borrow daw by July 23. I can resubmit daw my application. So, ibig sabihin na to, guys, disapprove ako. Rejected ako agad-agad. So, auto-disbursement nga talaga siya kasi may result agad siya. Kasi nakita ko dito, no, under ng account ko. So, under dito is the order center. So, ayan po yung kinlik ko. Nakita ko yung history kasi ng aking loan amount tsaka yung in-applyan ko nga. Na meron nga po kong instant loan offer po worth 1,000 pesos. 7 days to pay lang po siya. Babayaran ko agad siya in 7 days. So, nakalagay nga po dito sa remarks niya sa baba is reject po ako. So, biniyo ko yan para makita ko yung details. At ito na po yung kailangan nating malaman. So, most probably, tama nga po yung viewer natin kanina na sabi niya na auto-disbursan po siya. 580 na lang yung pumasok sa kanya. Kasi nga po, sa 1,000 na loan amount ko po, nakalagay dito yung actual paid in amount na lang daw is 580. So, confirm, di ba, na tama yung viewer ko na ganito nga yung loan amount na ma-receive na nga. And then, yung service charge po is 420. Tama ulit siya. Di ba? Grabe, ang lala naman nun. Nakalagay dito 0 interest rate siya kasi may service fee na siya na sobrang lala. Walang total po na babayaran natin is 1,000 pesos pa din. So, kung magano yung offer nila sa atin, if 1,000 yun, 1,000 din yung ibabalik natin. Kaya lang, hindi nga lang siya buong matatanggap. 42% of her loan amount, yun na po yung kita nila sa atin dahil 580 na lang po yung ma-receive natin sa loan offer nila ng 1,000. 7 days to pay. So, yes, confirm po na kung ano po yung loan details nila dito, it is what it is. Kasi may nakakapagpatunay na na-disbursan siya. And sa case ko lang, buti na lang, hindi ako na-disbursan dito. Pero at least, di ba, nakita natin yung loan details niya versus doon sa viewer natin na nakapag-try talaga at legit na na-disbursan talaga siya. And I can say po, yes, confirm po, auto-disbursement po siya. So sa case ko lang, buti na lang na-reject ako. Kasi hindi ko naman yan kinonfirm eh. Hindi ako nag-agree na uutangin ko siya kasi in the first place, hindi sila transparent. Nakita ko lang to nung na-reject na ako. Nakita ko lang po sa history ng account ko dito na nakapangutang daw ako at rejected ako. Pero in the first place po, auto-disbursement talaga siya. Hindi siya transparent. Kaya if ever po na ma-encounter nyo yung loan po na ito, pag-isipan mabuti ha. Kasi kung ako yung tatanungin nyo, of course, hindi ko siya mare-recommend, no? First, because hindi siya transparent. Second, because mataas yung interest rates niya. Third, because hindi siya buong matatanggap. Fourth, because 7 days to pay lang po siya. Ayoko yung ganyan. So, okay lang naman kung ano yung offer nila sa atin. Basta sana man lang din sana transparent sila, di ba? Kasi what if na-disbursan ako? What if na-receive ko talaga siya? At unfair yun sa akin, ha? Kasi hindi ko naman yun in-agree. Hindi ko naman yun kinonfirm na maglo-loan ako. Gusto ko lang makita kung may loan offer ako at kung gusto ko siyang utangin. Ayoko ng ganito, guys. Pero, syempre, wala akong magagawa. Kung gusto niyo pa rin siyang itry, at least na-share ko sa inyo kung ano dapat yung i-expect nyo sa loan app na ito. Well, sino pa dito nakapag-try sa inyo? Paki-comment down below naman po para aware din po iba nating viewers. Don't worry, lagi ang mag-update sa inyo if ever may changes and improvement po dito. Yun lamang po, ay po may natutunan kayo sa video, ay po nakatulong tong video sa inyo. Kung gusto niyo po yung video, please don't forget to like, share, and subscribe. I-click yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified po kayo. So thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!